Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ipinapakita na iniisip ng ating bida, kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng RP, o yung tinatawag na relationship points, hanggang sa maisip niya na maaring makakuha ng RP sa pagpapa-improve ng relationship sa mga key character ng kwento, at sabay tingin kay Javier, nakita niya na negative 30 ang points niya rito, na tiyak na napakababa, kaya naman, sinubukan niya boladasan si Javier, at sinabing, napakagwapo daw nito ngayong araw, ngunit sumagot lang si Javier na, matagal ko nang alam yan, dahil dito ay mas lalo pang bumaba ang rating niya kay Javier. Kaya naman ipinagpaliban na muna niya ang pagkuha ng loob dito dahil maaaring maging malala pa kung mamadaliin niya ito. Sa pagbalik nila sa may-ari ng bar ay may dala na itong kontrata at ipinaliwanag kung ano ang nakapaloob sa kontrata, at agad niya itong iniabot sa may-ari ng bar para papirmahan. Pero tila nagsususpecha pa rin ang may-ari ng bar, sinabi sa sarili na wala pa ring tiwala sa kanya yung may-ari ng bar, ngunit ayaw din naman ni Lloyd na masira ang kanyang malaking plano, kung kaya ay ginamit niya ang ipinagbabawal na teknik, kung saan ginamit niya ang tunay na ugali ng tunay na Lloyd Frontera, sabay sabing, mula ngayon ay palagi na natin makikita ang bawat isa, kaya naman magkaroon sana tayo ng tiwala sa isa't isa, gamit ang gangster na mukha ni Lloyd. Kaya agad na pinirmahan ng may-ari ang kontrata dahil na rin sa takot. Tama ang naging desisyon mo sir, di kita bibiguin, sabi ni Lloyd. Samantala, tinawag ni Javier si Lloyd at sinabing binantaan mo ang may-ari ng bar para lang pirmahan ang iyong kontrata, balak mo na naman bang gumawa ng panibagong gulo? Sumagot si Lloyd na hindi makatwiran yang tanong mo, hindi porket hindi mo nakikita na ginagawa ko ang bagay na ito noon, ay di ko na rin ito maaaring gawin ngayon kaya, marahil ang mga nagawa ko sa nakaraan ang naging sanhi kung bakit ka nagdududa sa mga ginagawa ko ngayon. Natahimik na lang si Javier, sabay tanong sa sarili kung ganito ba talaga magsalita ang isang Lloyd Frontera. Nagsalita si Lloyd at sinabi na pasasayahin ko sila, ang may-ari ng bar, pati ang magulang nito, sisiguraduhin kung magugustuhan nila ang aking gagawin. Dahil ang ngiti nila, ang magiging pundasyon ko para kumita ng maraming pera. Patuloy sa pagbungkal ng lupa, hanggang sa paggawa ng frame at paglalagay ng clay bilang dingding ng bahay, napahiga siya sandali dahil sa pagod at sinabing sobrang hina ng katawang ito, samantala sinasabi ni Javier sa isip, na talagang may i-build ito gaya ng sinabi niya sa may-ari ng bar, saan niya kaya ito natutunan? Dagdag pa ni Javier. Kahit pagod na si Lloyd ay nagpatuloy pa rin ito sa pagtatrabaho, kahit hirap na siya, kahit sa paghawak man lang ng palakol ay nanginginig-nginig pa ito, dahil sa nakikita ni Javier ay nagpresenta na itong tumulong at nagtanong kung ano ang gagawin. At tinuro naman niya agad kung paano ang gagawin sa pagsibak ng kahoy. Namangha ang ating bida sa nakita dahil sa bilis at galing ni Javier, subalit dito na magsisisi si Javier dahil di pa man ito natatapos sa pagsisibak ng kahoy, ay sinabi na agad ni Lloyd sa kanya na kapag natapos na siya magsibak ay tulungan niya ito sa paghuhukay, dahil alam ni Lloyd na curious si Javier sa ginagawa nila, kaya naman ginamit niya ito bilang kahinaan ni Javier, wala na itong nagawa kundi ang tulungan ng ating bida hanggang sa matapos nila ang pagbubuo sa kanilang proyekto. Pagkatapos ay agad nilang tinawag ang mag-ina, kitang-kita na tuwang-tuwa ang nanay ng may-ari ng bar maging ang may-ari mismo, dahil dito ay nagpasalamat ang may-ari ng bar, dahil muli niya na namang nakitang masaya ang kanyang magulang, habang si Javier naman ay gulat na makitang nakangiti ang mag-ina, na tulad ng sinabi ni Lloyd sa kanya. Dagdag pa niya na kahit ang pagbabago ng ugali at maging sa pagsasalita ay hindi ka panipaniwala, ngayon siya ay nagtrabaho at tinupad ang kanyang pangako sa tao na isang bagay na hindi ginawa ng isang Lloyd Frontera, pero ngayon ay nangyayari na, sabi ni Javier sa sarili habang nakatingin sa mag-ina, dahil dito ay napangiti na lang si Javier, dahilan para tumaas ang rating ng ating bida mula kay Javier. Sa kasalukuyan ay may 36 RP na ang ating bida. Nagyabang naman si Lloyd kay Javier na sinabing alam nito na ang iniisip ni Javier na siya ay hindi isang basurang nilalang, na itinanggi naman ni Javier, makalipas ang ilang linggo ay pinilahan ng mga villagers ang kanyang natapos na andol, upang masubukan, at naging maganda naman ang naging feedback ng mga tao tungkol dito, dahil sa alam ni Lloyd na nagustuhan ng mga tao ang nagawa niya, ay inalok niya rin ang mga ito na magpagawa sa kanya kung saan nagpakita siya ng dalawang style sa paggawa. Ngunit tila wala pa ring tiwala ang mga villagers sa kanya, kaya naman ginawa rin ito yung pinagbabawal na teknik gamit ang nakakatakot na mukha ni Lloyd Frontera. Pero habang nakikipagnegosasyon sa isang villager ay dumating ang kanyang ama na si Arcos Frontera, na may relationship rating na -20 na RP.
Kinabukasan ay nag-usap ang mag-ama, tinanong niya si Lloyd sa kung ano ang plano nito. Sinabi naman ni Lloyd na ang may-ari ng bar ay nag-order sa kanya ng isang andol kaya gumawa siya nito. Kung kaya pati ang ibang villager ay nag-order na rin sa kanya, sabi ni Lloyd. Sinabi rin ng tatay ni Lloyd na hindi niya ito kukonsintihin sa pagsisinungaling o maging sa lokohin ng mga villagers, dahil sa halip dapat sila ay pangalagaan. Kalmadong sumagot si Lloyd, na huwag kang mag-alala, dahil wala naman sa plano ko na lokohin sila. Sabay tumayo, at nagpaalam na sa pag-alis. Ngunit pagtalikod ay nagsalita ulit ang tatay niya, dahil ba ito sa sitwasyon ng ating pamilya? Siguro nga dahil naririnig at nakikita mo naman ito, kaya alam mo kung ano ang nangyayari. Pero huwag kang mag-alala dahil magagawan ko ito ng paraan at makakaalis din tayo sa problemang ito, kaya huwag mo nang idamay pa ang sarili mo dito. Natahimik si Lloyd at naalala niya na ganun din ang sinabi sa kanya ng kanyang tatay sa tunay na mundo. At inakala niya na okay lang talaga lahat, pero hindi naman pala. Kaya alam nito na nagsisinungaling lang din ito gaya ng tatay niya sa tunay na mundo. Kaya naman sumagot na lang si Lloyd kay Arcos Frontera, na huwag kang susuko. Dahil ganun din ako at muli niyang naalala na sana nasabi niya rin ito sa tunay niyang tatay. Samantala habang iniisip ang lahat ng pa-order nitong andol ay nakasalubong niya ang dalawang moneylender na si Meatloaf at si Shiloh. Ngunit kahit pa anak ito ni Arcos Frontera ay nilagpasan lamang nila si Lloyd na tila walang respeto sa anak ng Baron at dumiretso ito sa opisina kung nasaan ang Baron na si Arcos Frontera, para singilin sa pagkakautang ayon sa kanilang napagkasundoan. Samantala nakikinig naman si Lloyd sa kanilang usapan, sabay sabing perfect timing. Dahil dumating ang mga moneylender sa tamang oras, bumalik ang eksena kung saan iniisip ni Lloyd kung paano niya magagamit ang mga RP na sa kasalukuyan ay meron siyang 36 RP. Biglang may mensahe na dumating na nagsasabi na magagamit ang RP para sa pagkakaroon ng mga ability. Mula dito ay nag-umpisa na madetect ang kanyang mga ability na halos lahat ay may kinalaman sa kanyang pagiging engineer sa tunay na mundo. Hanggang sa may lumabas na panibagong mensahe na nagsasabi na ang skill na available ay base sa kung ano ang nalalaman ng ating bida, pero kakailanganin niyang gumamit ng RP para sa mga ito. Kaya naman dahil sa siya ay may sapat na RP ay agad niya itong sinubukan. Sabay click sa dalawang skill. Ang unang skill ay ang basic surveying at ang isa naman ay ang basic design. Sinabi ng ating bida sa sarili na medyo mapapadali ang kanyang mga plano dahil sa mga skill na ito. Pero napatanong din ito sa sarili kung kaya ba ni Javier i-handle ang lahat ng construction na gagawin, na mas madali sana kung siya ay may mga equipment o heavy machinery. Nang biglang may mensahe ulit, na nag-pop up at sinabi na kung gusto mo ng summon ay meron din ito. Ngunit mangangailangan ulit ito ng RP para makapag-summon. Ang isang summon ay nagkakahalaga ng 50 RP, pero dahil sa nagamit na niya sa mga unang skill ang RP niya, may isang RP na lang ang natitira sa kanya. Kaya naman naisip niya na kailangan niya pa ng mga key character na magustuhan siya para makaipon nito ng RP. Balik sa current time kung saan nagbigay na ng suggestion si Meatloaf kay Arcos Frontera, at ito ang ipagbili ang kanyang asawa kasama ang mga alalay nito. Dahil dito ay nagalit si Arcos Frontera dahil sa pambabastos na sinabi nito sa kanya, nang biglang pumasok si Lloyd sabay akbay sa matabang moneylender, na dahilan ng pagkagulat nito. Ganun pa man ay ininsulto rin ng lender si Lloyd dahil sa pag-interrupt nito sa pag-uusap ng dalawa, ngunit imbes na magalit, ay hinanapan pa niya ito ng warrant, na ipinagtaka naman ng mga lender, at dito ay ipinaliwanag ni Lloyd kung bakit, at dito sinabi na ang pagpasok sa isang bakuran ng isang marangal na pamilya ng walang pahintulot ay ikinokonsiderang trespassing. Nagalit ang dalawang lender at sinabing hindi pa namin naririnig ang ganyang batas, kung hindi ninyo alam, bakit hindi natin subukan? Sabi ni Lloyd, sabay tawag kay Javier at iniutos dito na putulin ang kamay ng mga trespassers, dahil sa takot ay agad na nagkulasan ang dalawa papalabas. Lloyd, Javier, anong ginagawa ninyo? Wala tayong sapat na kakayahan para pigilan sila, sabi ng tatay nito sa dalawa. At dito ay iniabot ni Lloyd ang isang bag na naglalaman ng pera na nakolekta nito mula sa mga villagers na nag-order sa kanya ng andol na maaaring makatulong para bayaran ang interest ng kanilang utang. Nag-aalala naman si Arcos dahil sa ginawa ng anak, pero sinabi ni Javier na wag itong mag-alala dahil sisiguraduhin niyang kokompletuhin ni Lloyd lahat ng order sa kanya. Paglabas sa opisina ng Baron, tinanong ni Javier kung paano niya nalaman ang ganung batas, dahil ang tingin niya rito ay isang ignoranting tao. Iniis na sumagot si Lloyd na napulot niya lang ito kung saan, pero ang totoo nalaman niya ito mismo kay Javier sa libro,
kung saan matapos magpakamatay ng Baron at Baroness, ay nagpunta ang dalawang moneylender para hukayin ang mga labi ng dalawa para ipagbili, at dito sinabi ni Javier ang batas na siya ring ginamit ni Lloyd, the Royal Family and Nobility Act, Article 3, Clause 6, na kung saan nakasaad, na maaaring gamitin ng lahat ng maharlika ang kanilang karapatan, pinoprotektahan ang kanilang interes bilang mga basalyo ng hari, matapos nun ay agad niyang pinatay ang dalawang moneylender sa pamamagitan ng pagputol ng mga ulo nito. Gayunpaman ay napawalang sala si Javier sa nangyari. Kaya nasabi na lang ng ating bida sa sarili na malaking advantage ang pagkakaroon ng kaalaman sa kwento ng librong ito. Dahil sa mga nangyari ay nagkaroon ito ng plus RP na umabot ng 60 RP, kaya ang kanyang current RP ay 61 na, at masayang sinabi na, I'm on my way summon.